sa isang bayan na nilamon ng isang misteryosong outbreak ng virus. Isang pamilya ang nagtago sa isang fallout shelter sa loob ng 301 araw. Naniniwalang sila na lang ang natitirang buhay. Palaging pinaalalahanan ni Ray at Claire ang kanilang anak na si Zoe na huwag maging maingay, huwag mawala ng kontrol, at huwag lalabas ng shelter dahil maaaring patayin siya ng mga nilalang na kilala bilang breeders. Isang umaga, nagising si Zoe mula sa isang bangungot tungkol sa breeders at nagtago sa ilalim ng kama. Nang tiningnan siya ni Claire, sinabi ni Zoe na ang talking doll niya ang natatakot, kaya dinala siya ni Claire kay Ray para pakalmayin. Habang naglalakad sila sa shelter, naging balisa si Zoe sa mga anino, pero si Ray lang pala yun na gumagalaw. Pinakalma siya ni Ray at naglaro sila ng maliit na laro na tinatawag nilang report, kung saan sinabi niya ang mga detalye ng kanyang pagbabantay para tiyaking walang nangyari. Nag-alala si Zoe tungkol sa pinto ng shelter, kaya pinayagan siya ni Ray na umakyat sa hagdan patungo sa hatch. Sinuri ni Zoe ang mga kandado at kedena hanggang sa makasigurado siyang ligtas ang lahat, at bumalik siya sa kanyang mga magulang. Pagkatapos, naglagay siya ng isa pang marka sa pader bilang-bilang ng mga araw na nasa shelter sila, at pumili ng lata ng peach para sa almusal. Kahit kaunti na lang ang natitirang pagpipilian nila, hindi gumagana ang water pump, kaya kinailangan itong buksan ni Ray at ayusin. Bigla namang sinabi ni Zoe na ang lata ng pagkain ay butas, at nang tingnan ito ng mabuti, nakita nilang may butas sa gilid. Sinuri ni Claire at Ray ang pantry at natuklasang 12 lata ang nauubos, nakatumbas ng 2 linggo ng rasyon. Habang itinatapon nila ang mga ito, napagtanto nilang isang daga ang nakapasok sa air duct. Nag-alala si Zoe na maaaring makapasok din ang mga breeders, pero ipinaliwanag ng kanyang mga magulang na masyadong maliit ang air duct para sa mga ito. Ipinahayag ni Claire na kailangan nilang bawasan ang pagkain, at nagreklamo si Zoe dahil kaunti na lang talaga ang kinakain nila. Napilitang mag-almusal ng beans ang pamilya, at nagpatuloy ang reklamo ni Zoe sa sitwasyon. Naiinis siyang hindi siya makapaglaro sa labas, walang mga kaibigan, at halos wala siyang anuman. Sinaway agad siya ni Ray at pinaalala sa kanya na mayroon siyang mga magulang, na higit pa sa mga tao na namatay noong araw ng outbreak. Hindi man maganda ang kanilang buhay, buhay pa rin sila. Tinawag niyang himala ang bawat marka sa pader. Matapos mag-almusal, naglaro ang pamilya ng board game. Nilagyan ni Ray ng tearing ang mga mata ni Zoe at kinuwento ang isang kwento upang iparamdam na parang kumakain sila ng ice cream sa bayan. Napangiti nito si Zoe. Maya-maya, nag-usap sina Ray at Claire ng pribado. Nag-aalala si Claire dahil pumapayat na sila. Kaya sinabi ni Ray na lalabas siya para maghanap ng pagkain kung kinakailangan. Sinubukan siyang pigilan ni Claire dahil sa panganib, pero dinistract siya ni Ray sa isang halik, at nauwi ito sa tahimik nilang pag-iibigan habang naglalaro si Zoe sa kabilang silid. Pagkatapos, nagising si Ray mula sa isang bangungot tungkol sa araw ng outbreak. Habang naglalaro ulit ng board game kasama si Claire, tinanong ni Zoe kung sila lang ba talaga ang natitirang buhay. Kaya't ginamit nila ang periscope na ginawa at pinasilip si Zoe sa labas sa pamamagitan ng air duct. Sa una, natuwa si Zoe, pero nalungkot siya nang makitang isang wasteland na lang ang bayan, at nagulat siya sa isang ibon. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ang hatch na ligtas, pero pinaalala ni Claire na minsan, nakatago ang katotohanan sa atin. Biglang may napansin si Zoe na gumagalaw, at natuklasan niyang isang daga ang kumakain ng isa pang lata sa pantry. Ginaising nila si Ray, na agad kumuha ng kanyang patalim at dahan-daang nilapitan ang daga. Nang papatayin na niya ito, biglang tumakbo ang daga at natamba ang isang lampara. Hinabol ni Ray ang daga pero natigil ang patalim niya sa sahig. Buti na lang, kinuha ni Claire ang isang wrench at pinukpok ang daga bago pa ito makatakas. Sa sandaling yon, napansin nila ang apoy mula sa natumbang lampara. Nagmamadali si Ray sa water pump habang si Claire ay naghanap ng paraan upang mapatay ang apoy. Tumulong si Zoe gamit ang kanyang jacket. Sa wakas, gumana ang pump ni Ray at natupok ang apoy gamit ang tubig. Ngunit naiwan silang nasa dilim. Kaya naghanap ng ilaw si Claire. Sa takot, hinanap nila si Zoe pero natagpuan siyang umiiyak sa ilalim ng kama. Sinabi ni Zoe na natatakot siya dahil maaaring makita ng breeders ang usok mula sa air duct. May flashback na nagpakita ng araw ng outbreak habang nag-aalmusal sina Ray at Claire. Sinabi ni Zoe na ang kanilang mga kapitbahay ay umalis na. Lumabas sila at nakita ang mga ito na nagmamadaling mag-empake. Sinubukan nilang alamin ang nangyari, pero sinabi lang ng anak ng kapitbahay na isang virus ang nagpapasama sa mga tao. Umalis ang kapitbahay sa pagmamadali. Sa kasalukuyan, pinaalala ng amoy ng usok kay Claire ang araw na yon. Dahil gabi na, umaasa silang hindi makikita ng breeders ang usok. Ngunit nang sumilip si Ray sa periscope, nagulat siya sa dami ng usok na nagtatakda sa kanilang lokasyon. Natakot si Claire, at humagulhol si Zoe. Sinasabing natupad ang kanyang bangungot. Pinaalalahanan ni Ray ang pamilya na mahalagang manatiling kalmado at kahit makita man ng breeders ang usok na yon, mawawala na ito bago pa sila makarating. Sinuri na nila ang lugar dati pero hindi sila natagpuan.
Kaya naniniwala si Ray na hindi na rin ito magbabago ngayon dahil maayos na nakatago ang shelter. Sa kasamaang palad, naisip ni Claire ang isang problema, mawawala nga ang usok, pero mag-iiwan ito ng abo. Nais niyang umakyat sa ibabaw para linisin ang abo bago pa sila mahanap, at sumang-ayon si Ray na wala silang ibang pagpipilian. Gustong sumama ni Zoe, pero pinilit siyang manatili ni Claire. Tinanggal ni Ray at Claire ang mga kadena at binuksan ang hatch sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Habang nililinis ng mag-asawa ang lupa, kinuha ni Zoe ang periscope para manood. Biglang nagulat siya sa isang anino, pero ang kanyang mga magulang lang pala yon. Nakahinga siya ng maluwag nang makita silang ligtas at patuloy na tumingin. Pero napansin niyang may kakaibang nilalang na papalapit sa lugar. Natakot si Zoe at nagsimulang sumigaw upang balaan ang kanyang mga magulang. Ngunit hindi siya naririnig ng mga ito. Sa sobrang desperasyon, nagmadali si Zoe patungo sa hagdan at ginamit ang lahat ng lakas upang buksan ang hatch. Nang hindi niya makita ang kanyang pamilya, lalo siyang nagpanik at sumigaw ng malakas. Kaya't kinailangang takpan ni Claire ang kanyang bibig. Pinaalalahanang mas masama ang paggawa ng ingay. Sinabi ni Zoe na paparating na ang mga breeders. Ngunit nang lumapit ang mga nilalang, napag-alamang mga USA lang pala ang mga yon. Akala ni Ray ay isang maling alarma, pero sinabi ni Claire na tumatakbo ang mga USA mula sa kung anuman. Kaya't pinilit niyang bumalik ang kanyang pamilya sa shelter. Sinigurado ni Ray na maayos ang pagsasara ng hatch. Ngunit nag-alala ang pamilya dahil naririnig nila ang mga yabag. Isa lang daw ang breeder na naroon, na hindi pangkaraniwan dahil madalas silang maglakbay ng grupo. Hindi mapigilan ni Zoe ang sobrang takot at pag-iyak. Kaya pinaikit ni Ray ang kanyang mga mata at bumulong ng magagandang eksena upang pakalmayan siya, habang ang mga yabag ay gumagalaw sa itaas at tila lumalayo, nanatiling tahimik ang pamilya. Sa kasamaang palad, sumabit ang talking doll ni Zoe sa isang tubo at biglang nalaglag ang lubid nito, kaya't nagsimula itong magingay. Agad na kinuha ni Ray ang manika at binuksan ito upang sirain ang voice box, dahilan upang umiyak si Zoe. Biglang nagsimulang umalag ang hatch, kaya't umakyat si Claire sa hagdan upang pigilan ito. Nahulog ang isang kadena sa ulo niya, at isa-isa nang nasira ang mga kadena dahil sa malakas na pagyanig. Habang nagpupumilit si Ray sa water pump, nakahanap siya ng tubo at agad na ibinigay ito kay Claire, na inilalagay ang lahat ng bigat sa natitirang kadena upang panatilihing nakasara ang hatch. Sa huli, ginamit ni Ray ang tubo upang itulak pabalik ang breather at tuluyang maisara ang hatch. Tumigil ang pagyanig, ngunit narinig pa rin nila ang malalalim na paghinga sa labas ng hatch. Biglang may narinig silang ingay sa kabilang silid, mga lata na gumugulong sa sahig. Muling umalag ang buong shelter, napagtanto ng pamilya na nagdala ang breather ng mas maraming kasamahan upang umatake. Sa isang flashback, ipinakita ang araw ng outbreak, sinubukan ng pamilya ni Ray na tumakas gamit ang kanilang kotse. Sa daan, nagulat sila nang makita ang mga kotse na bumabalik at nalaman nilang nakakwarantina ang bayan. Biglang nahulog ang isang bato sa kotse ni Ray dahil sa isang lindol. Bumalik sa kasalukuyan, tuluyang nabasag ang hatch at nakapasok ang grupo ng mga breeders. Tumakbo ang pamilya sa kabilang silid, kung saan sinira ni Claire ang isang lampara upang magsimula ng apoy at itinulak nila ang pantry upang harangan ang daan. Hindi ito magtatagal, kaya umakyat si Ray sa isang upuan at tinulungan si Claire at Zoe na makapasok sa air duct dahil kasya sila. Tinulungan ni Claire si Ray na umakyat, ngunit hindi siya magkasya. Desperado si Ray na makatakas, kaya't hinayaan niyang hilahin ni Claire ang kanyang pulso, dahilan upang ma-dislocate ang kanyang balikat. Habang papasok na siya, hinayla siya ng mga breeders pabalik sa shelter. Nagpakita ng tapang si Ray at nakipaglaban sa mga ito. Hindi gaanong makita ang mga nangyayari sa dilim, pero nagsisigaw sina Claire at Zoe nang makita ang dugo at inakalang patay na si Ray. Habang umiiyak si Zoe at nagwawala, kinailangan siyang pakalmayan ni Claire sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Biglang napansin nila ang mga anino at nagmadali silang tumakbo. Tumawid sila sa kagubatan at ilang beses nadapa hanggang sa makarating sila sa kalsada, kung saan iniwan ang mga kotse noong araw ng outbreak. Natagpuan nila ang isang pader na may mga security camera sa paligid ng bayan. Biglang dumating ang isang helicopter na tinamaan sila ng spotlight nito. Sinubukan nilang tumakbo, pero nahulog sa kanila ang isang lambat at nahuli sila. Lumapit ang mga breeders at natuklasang hindi sila mga halimaw, mga sundalo pala sila na may suot na face masks. Sa gitna ng pagkataranta, tinurukan sila ng mga sundalo at nagkaroon ng flashback. Lumabas na ang pagyanig noong araw ng outbreak ay hindi lindol, kundi isang fleet ng mga jet na naghulog ng bomba upang lipunin ang mga infected. Sa kasalukuyan, natapos na ng mga sundalo ang pagkuha ng dugo at inihanda ang sarili upang barilin ang mag-ina. Nagsimula nang mawala ng kontrol si Claire, dahilan upang magbago ang kulay ng kanyang mga ugat. Ang virus ay na-activate sa malalakas na emosyon, dahilan upang mag-transform ang mga infected. Sa sandaling yon, isang ganap na nag-transform na si Ray ang lumitaw at nagsimulang pumatay ng mga sundalo. Napagtanto ni Zoe na ang dugo sa shelter ay galing rin kay Ray habang nagwawala siya. Bagamat marami siyang napatay, hindi niya natalo ang lahat ng sundalo at nataman siya ng mga bala. Habang abala ang mga sundalo kay Ray, nakatakas ang mag-ina mula sa lambat. Nagtago si Zoe sa isang kotse habang hinayaan ni Claire na mag-transform ang kanyang katawan at nagsimulang pumatay ng mga sundalo. Tulad ni Ray,
Marami siyang napatay, ngunit binaril siya sa binti ng huling sundalo, dahilan upang siya'y bumagsak. Nang papatayin na siya, nag-transform si Zoe at binugbog ang sundalo bago tinanggal ang maskara nito. Nais niyang patayin ito, pero pinigilan siya ni Claire dahil ayaw niyang maging mamamatay tao ang kanyang anak. Hindi makontrol si Zoe at inatake ang kanyang ina. Ngunit inulit ni Claire ang mga alituntunin at ginamit ang mahinahong salita upang matulungan si Zoe na pigilan ang kanyang pagbabago. Pagkatapos nito, binalot ni Zoe ang sugat ng kanyang ina at nagtanong tungkol sa huling sundalo. Sinabi ni Claire na hayaan na nila itong nasa lupa para ang virus ang tumapos dito. Pagkatapos, sinuri nila ang kalagayan ni Ray, na isinara ang mga mata ng kanyang anak sa huling pagkakataon bago siya pumanaw. Sa sandaling yon, muling lumitaw ang helicopter kaya't nagmadaling nagtago ang mag-ina sa sistema ng kanal. Habang maingat silang gumagalaw, nagulat sila nang may gumalaw sa dilim. Ngunit laking gulat nila nang makita si Joey. Ibinunyag ng bata na may grupo ng mga nakaligtas na naninirahan sa mga kanal at inimbitahan niya si Claire at Zoe na sumama sa kanila. Habang bumababa sila upang makilala ang grupo, nakita ni Zoe ang liwanag ng araw sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan at binilang ang 302 milagro.